Sa mata ng iba, isa siyang responsableng ama, mapagmahal na asawa, at tahimik na kapitbahay. Pero sa likod ng mga saradong pinto, may isang lihim na unti-unting sasabog, isang kwento ng pagkakanulo, pagkakautang, at isang desisyong babago sa lahat. Isang ordinaryong araw sa Singapore ang naging simula ng isang trahedyang hindi inaasahan, na gumimbal hindi lamang sa isang pamilya, kundi sa buong komunidad. Paano nga ba nauwi sa karahasan ang isang pamilyang sa paningin ng iba ay buo at masaya? Sa kwentong ito, kikilalanin natin si Teo Ghim Heng at ang madilim na sikreto na kanyang itinago. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Teo Ghim Heng, nakilala rin bilang Eric Teo, ay isang ahente ng real estate sa Singapore. Ikinasal siya kay Chung Pi Shan noong December 7, 2009. Magkaklase sila noong high school at nagsimulang mag-date habang pareho pa silang kasal sa kani-kanilang mga kabiyak. Ikinasal si Teo sa kanyang unang asawa noong 2004, ngunit naghiwalay sila makalipas ang halos 5 taon ng kanilang pagsasama. Hindi sila biniyayaan ng anak. Si Chung, ang pangalawang asawa ni Teo, ay isang personal assistant hanggang sa tumigil siya sa pagtatrabaho noong 2012 para maging full-time housewife. Sinubukan nilang magkaanak pero ilang beses na nakunan si Chung. Noong 2013, isinilang ang kanilang unang anak na babae na si Zining. Bilang isang ahente ng real estate, kumikita si Teo ng mula 10,000 hanggang 15,000 dolyar bawat buwan at itinuturing siyang matagumpay sa kanyang propesyon. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, mabuti siyang ama, tapat na asawa at mahusay sa trabaho. Magaling din siyang makisama sa mga katrabaho. Ayon naman sa kanyang nakababatang kapatid at ina, hindi raw nagsasabi si Teo ng mga personal niyang problema sa pamilya. Noong 2011, ayon kay Teo, napansin niya ang ilang mga nakakadudang mensahe mula sa isang sundalo na nagngangalang Mark Mo sa Facebook Messenger ni Chong habang ginagamit niya ang laptop nito. Pinaliwanag ng kanyang asawa na kaibigan lang daw si Mark at titigilan na niya ang pakikipag-ugnayan dito. Ngunit noong October 2014, sinabi ni Teo na maaga siyang umuwi at nakita niya ang sapatos pang sundalo sa labas ng kanilang bahay. Bigla siyang kinabahan at sinipa ang pintuan ng kanilang kwarto at nadatnan si Mark na nakaupo sa kama, nakabukas ang butones ng polo at kausap ang kanyang asawa na biglang kinabahan nang makita siya. Hindi nag-atubiling kumuha si Teo ng isang malaking kutsilyo. Nasaktan niya ang lalaki na agad na kumaripas ng takbo at hindi na nagsampa ng reklamo sa pulisya. Madalas naman gamitin ni Teo ang cellphone ng kanyang asawa para tawagan at pagbantaan si Mark, at ilang beses din niya itong hinamon na magkita para ayusin ang kanilang gulo, ngunit hindi ito sumipot. Dahil sa insidenteng ito, humingi si Teo ng divorce kay Chung, pero tumanggi ito dahil gusto pa rin niyang buuin ang kanilang pamilya. Kalaunan, pinatawad ni Teo ang asawa para sa kapakanan ng kanilang anak na si Zining, kahit pa noong una ay pinagdudahan niya kung talaga bang anak niya ang bata dahil na rin sa ginawa ni Chung. Noong 2015, ayon kay Teo, 2 beses pa raw pinadalhan ni Mark ng bulaklak si Chung, isa noong Valentine's Day at isa pa sa kaarawan nito makalipas ang ilang buwan. Sa kabila nito, hindi na kinuwestiyon ni Teo ang kanyang asawa at nagtiwala pa rin siya rito. Sa parehong taon, nagsimulang humina ang merkado ng real estate kaya bumaba ang kita ni Teo. Nahirapan siyang pamahalaan ang gastusin ng pamilya at ilang buwan na niyang hindi nababayaran ang matrikula ni Zining. Nabaon din siya sa utang dahil sa pagsusugal. Ayon sa mga kaibigan at katrabaho, malakas magsugal si Teo at minsan ay natatalo siya ng hanggang 2,000 dolyar sa mahjong. Gumagastos rin siya ng daan-daang dolyar kada linggo sa 4D. Isang sikat na uri ng sugal sa lottery. Dahil dito, nangungutang siya sa mga kaibigan, katrabaho, at mga lending institutions.
Umabot sa $120,000 ang kabuuang utang niya pagsapit ng January 2017. Noong November 2016, nagsimula siyang magtrabaho bilang sales coordinator na may buwanang sahod na $1,500. Ang halagang ito ay hindi sapat para matustusan ang pangangailangan ng pamilya, lalo na para mabayaran ang kanyang mga utang. Nadagdagan pa ang kanyang problema nang mabuntis si Chung sa kanilang ikalawang anak at nakumpirmang lalaki ito. Inaasahang ipapanganak ang sanggol sa May 2017. Dahil sa kanilang problemang pinansyal, napagdesisyonan ni Teo at Chung noong November 2016 na ipalaglag sana ang bata pero nagbago ang kanilang isip matapos silang dumaan sa counseling. Naisip ni Teo na ibenta na lamang ang kanilang sasakyan at bahay para mabayaran ang kanyang mga utang. Ayon sa kanya, hiniling din niya kay Chung na magtrabaho kahit part-time para makatulong sa gastusin ng pamilya, ngunit tumanggi raw ito. Noong umaga ng January 20, 2017, naghahanda na si Zining na 4 na taong gulang ng panahong iyon papuntang paaralan. Nakatanggap si Teo ng mga paalala mula sa principal tungkol sa hindi pa nababayarang school fees ni Zining na nagkakahalaga ng $1,700. Alam niyang wala siyang sapat na pera para bayaran ito. Nangangamba siyang mapahiya kapag pinapunta ang anak sa paaralan, kaya pinagsuot niya ito ng pambahay at pinanood na lang ng telebisyon. Ang sumunod na mga salaysay ay hango mismo sa mga pahayag ni Teo sa korte. Ayon sa kanya, nang malaman ni Chung ang problema, naganap ang isang mainit na pagtatalo tungkol sa kanilang sitwasyong pinansyal. Madalas na silang nagtatalo tungkol sa pera simula pa noong January 13 nang puntahan sila ng mga nagpapautang para maningil. Dahil dito, napagtanto ni Chung kung gaano kalaki ang kanilang pagkakautang. Habang nagtatalo, sinabi ni Teo na tinawag siyang walang kwentang asawa ni Chung sa harap ng kanilang anak na nagmamasid sa kanilang pag-aaway. Dahil dito, hindi na raw napigilan ni Teo ang kanyang damdamin at sinakal si Chung gamit ang tuwalya. 6 na buwang buntis na si Chung noong panahong iyon. Hindi siya tinigilan ni Teo hanggang sa nawalan siya ng hininga. Kasabay nito ay ang pagkamatay din ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos, sinakal din ni Teo si Zining sa parehong paraan. Ayon sa kanya, sinabi niya sa bata na sumunod na lang sa kanyang ina bago niya raw sila sundan. Sa loob ng 8 araw matapos ang krimen, abala si Teo sa paghahanda para kitlin ang sariling buhay. Naghahanap siya sa internet ng iba't ibang paraan kung paano maisakatuparan ang kanyang madilim na plano. Ilang beses siyang nagtangkang subukin, ngunit parati siyang nabibigo. Sumulat siya ng 4 na liham ng pamamaalam para sa kanyang pamilya gamit ang pangalan niya at ni Chung, para palabasin na pareho nilang napagkasundo ang wakasan ang kanilang buhay kasama ang anak dahil sa matinding stress at problemang pinansyal. Sa panahong ito, kapag may tumatawag mula sa pamilya o sa paaralan ni Zining at nagtatanong kung nasaan sina Chung at ang bata, sinasabi ni Teo na abala o maisakit daw ang mga ito kaya hindi makakausap. Ipinagpaliban din ni Teo ang pagbisita nila tuwing linggo sa bahay ng pamilya niya at ng kanyang mga biyenan. Sinubukan din niyang i-delay ang plano para sa pagbisita sa Chinese New Year. Pinalitan ni Teo ang profile photo sa Facebook account ng asawa niya, na karaniwang nagpo-post ng mga larawan ni Zining para magmukhang buhay pa rin si Chung. Noong January 28, 2017, unang araw ng Chinese New Year, naging kahinahinala para sa kapatid ni Chung ang biglaang pagkawala ng kanyang kapatid. Tinawagan niya si Teo, ngunit nagdahilan ito na makakarating lamang sila bandang 11:00 ng umaga. Kinahapunan, tumawag si Teo gamit ang payphone at sinabing pinalayas daw siya ni Chung matapos silang mag-away. Kaya hindi sila maaaring puntahan sa bahay nila sa Woodlands. Kinagabihan, dumating sa bahay nila Teo ang kuya ni Chung. Ang lalaki ang panganay sa 3 anak ng pamilya Chung at nag-iisang lalaki. Kasama niya sa pagbisita ang kanyang brother-in-law. Sinubukan nilang tawagin si Chung, ngunit walang sumasagot. Pilit nilang binuksan ang bintana at doon na nila naamoy ang matapang na masangsang na amoy sa loob ng bahay. Napag-alaman na ito ay mula sa usok ng apoy na sinindihan ni Teo upang sirain ang lahat ng ebidensya ng kanyang krimen, kasama na rito ang kanyang mag-ina. Sinubukan din niyang gamitin ang apoy na iyon upang sunugin ang sarili at wakasan ang kanyang buhay. Tinawagan ng mga kapitbahay ang pulis at bumbero at agad silang rumesponde sa unit.
Sa kalaunan, inamin ni Teo sa mga otoridad na patay na ang kanyang asawa at anak at siya ang may kasalanan. Sa kanyang pag-amin, agad na inaresto si Teo at natagpuan ang sunog na bangkay ng kanyang mag-ina sa loob ng kwarto. Dinala naman si Teo sa ospital upang gamutin matapos siyang uminom ng maraming tableta. Noong January 30, 2017, opisyal siyang kinasuhan ng first-degree murder para sa pagpatay sa kanyang asawa at anak. Sa ilalim ng Penal Code ng Singapore, ang first-degree murder ay tumutukoy sa pagpatay na sinadya o may intensyong pumatay, at may kaakibat itong mandatory death penalty. Kinumpirma ng forensic pathologist na parehong namatay sina Zining at Chung sa pamamagitan ng pagsakal o pagpigil sa kanilang hininga. Si Teo ay ikinulong ng 3 linggo para sa psychiatric evaluation matapos ang 2 linggong investigasyon sa istasyon ng pulisya. Maraming kapitbahay ang nagulat sa balita ng pagpatay dahil kilala ang mag-asawang Teo at Chung bilang magagalang at mababait. Marami rin ang pumunta sa burol upang makiramay sa pamilya at alalahanin ang mga biktima. Sa huli, ang mga labi ni Chung at Zining ay isinailalim sa cremation. Noong July 2, 2019, unang humarap si Teo Ghim Heng sa paglilitis sa High Court ng Singapore kaugnay ng pagpatay kina Chung Pei-shan at Teo Zining. May ikatlo rin siyang kaso ng murder para sa pagpatay sa hindi pa naipapanganak nilang anak na lalaki, ngunit pansamantalang isinantabi ang kasong ito habang dinidinig ang kaso ng mag-ina. Ang paglilitis, na tumagal mula July 2019 hanggang July 2020, ay naantala sa kalagitnaan dahil na rin sa COVID-19 pandemic. Sa panahon ng paglilitis, ikinuwento ni Teo ang kanyang bersyon ng mga pangyayari at iginiit ang depensa ng diminished responsibility at grave and sudden provocation. Ayon kay Teo, labis siyang nasaktan at nagalit sa mga pang-iinsulto ni Chung habang sila ay nagtatalo sa araw ng krimen, kaya nawalan siya ng kontrol sa sarili at napatay ang babae. Ipinaglaban din ng kanyang abogado na si Zining ang naging sentro ng provocation dahil nasaksihan nito ang matinding pagtatalo ng kanyang mga magulang. Dahil dito, isinama rin ito sa depensa sa kaso ng pagpatay kay Zining. Ayon sa isang pribadong psychiatrist na sumuri kay Teo, siya ay may depresyon na dulot ng matinding stress o major depressive disorder at problema sa utang. Nagkaroon daw siya ng insomnia, isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nahihirapang makatulog kahit pagod na. Dahil dito, naapektuhan umano ang kanyang pag-iisip sa oras ng krimen at maaari siyang makinabang sa depensang diminished responsibility. Iginiit ng depensa na dapat mas mababang kaso lamang ang isampa kay Teo at ito ay ang culpable homicide o pagpatay na walang matinding intensyon. Gayunpaman, iginiit ng prosekusyon na si Teo ay nasa wastong pag-iisip at kontrol ng sarili noong ginawa ang krimen. Ayon sa kanila, ang mga masasakit na salita ni Chung ay hindi sapat na dahilan para mawalan ng kontrol si Teo. Sa halip, sinadya at planado umano ang pagpatay at hindi dulot ng bugso ng damdamin. Tungkol naman kay Zining, siya ay nanonood lamang ng telebisyon at naglalaro ng mga laruan noong mangyari ang pagtatalo, kaya hindi siya maaaring ituring na bahagi ng provocation. Dagdag pa rito, ayon sa psychiatrist ng prosekusyon, si Teo ay hindi nagdurusa sa depresyon. Inilarawan ang kanyang kilos bilang lohikal, may layunin at nagpapakita ng maayos na pagpaplano. Pinili umano ni Teo na patayin ang kanyang asawa dahil gusto niyang wakasan ang mga pinansyal nilang problema at para na rin hindi maiwan si Zining ng walang pagmamahal sakaling mawala silang mag-asawa. Ipinaliwanag din ng psychiatrist na kung nagawa ni Teo na magsulat ng peking liham ng pamamaalam, maghanap ng paraan upang kitlin ang sariling buhay, manood ng makamundong mga bagay online, manood ng mga videos, at panatilihin ang regular na oras ng pagkain at tulog sa loob ng 8 araw matapos ang krimen, malinaw na nasa matinong pag-iisip siya at planado ang lahat ng kanyang ginawa. Sa panahong nasa psychiatric remand si Teo, inamin pa niya sa psychiatrist na hindi siya nagsisisi sa pagpatay sa kanyang asawa, ngunit nagsisi siya sa pagpatay kay Zining na tinawag pa niyang pinakamamahal niyang anak. Nagpakita rin ang prosekusyon ng mga mensahe mula sa cellphone ni Chung, na nagsasabing alam na niya ang tungkol sa mga utang nila simula pa noong October 2016 at gusto niyang tulungan si Teo na bayaran ang mga ito. Magkasalungat ito sa pahayag ni Teo na ilang araw lamang bago ang krimen nalaman ito ng asawa niya. Ipinakita rin sa mga mensahe na mailambing at pagmamahalan pa rin sa pagitan nila at kahit may pinagdadaanan, nanatili silang positibo.
Inaasahan ni Teo ang kanyang bagong trabaho upang unti-unting mabayaran ang kanyang mga utang, habang si Chung ay nagpaplanong bumalik sa trabaho kapag 2 taong gulang na ang kanilang anak. Taliwas na naman ito sa naging pahayag ni Teo sa panahon ng investigasyon na tumanggi si Chung na bumalik sa trabaho. Iginiit din ng prosekusyon na kahit sinabi ni Teo na pinatawad na niya si Chung sa pakikipagrelasyon nito kay Mark Mu, ang totoo ay hindi pa rin niya ito lubos na pinatawad. Matapos ang huling argumento noong July 5, 2020, ipinagpaliban ng Korte Suprema ang desisyon hanggang November 12 ng taong ding iyon. Pagdating ng itinakdang petsa, naglabas ng hatol ang huwes ng Korte Suprema at napatunayang nagkasala si Teo sa pagpatay kina Chung Pei-shan at Teo Zining. Ayon sa hukom, hindi napatunayang si Teo ay may diferensya sa pag-iisip o napagbalingan ng matinding bugso ng damdamin. Kaya niyang makisama sa trabaho at panatilihin ang maayos na asal sa kabila ng lumalalim nilang problema sa pera. Dagdag pa ng hukom, hindi tugma sa pagiging depresyon ang ikinikilos ni Teo bago, habang at matapos ang krimen. Nakakatulog siya ng maayos, nag-i-internet, at nanonood ng malalaswang videos matapos niyang patayin ang kanyang mag-ina. Planado rin ni Teo kung paano niya itatago ang mga krimen sa pamamagitan ng pagpapanggap na sila ay nagpakamatay. Kahit pa raw na-provoke siya, ayon sa hukom, si Teo ay kalmado na rin sa bandang huli, pero pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang pagpatay sa kanyang mag-ina. Ayon mismo sa kanyang salaysay, nais niyang patayin ang buong pamilya para hindi na nila maranasan ang bigat ng kanyang mga utang. Ipinakita nito na hindi siya pinangibabawan ng matinding galit o pagkawala ng kontrol, kundi malinaw ang kanyang isipan at planado ang bawat hakbang. Si Zining, ang kanilang 4 na taong gulang na anak, ay wala rin namang kinalaman sa argumento ng mag-asawa, kaya hindi tinanggap ng korte ang depensa ni Teo na ito ay epekto ng grave and sudden provocation at diminished responsibility. Dahil dito si Teo Gim-heng, na noon ay 44 na taong gulang, ay hinatulan ng kamatayan sa ilalim ng batas ng Singapore. Kinumpirma ng kanyang abogado na aapila si Teo sa kanyang hatol at parusa. Samantala, inurong ng prosekusyon ang ikatlong kaso ng murder laban kay Teo para sa pagkamatay ng hindi pa naisisilang niyang anak. Noong October 13, 2021, 11 buwan matapos ang paglilitis, dininig ng Court of Appeal ng Singapore ang apila ni Teo. Makalipas ang 5 buwan, noong February 23, 2022, tuluyang ibinasura ng 5 hukom ng Court of Appeal ang apila ni Teo at pinagtibay ang kanyang hatol na kamatayan. Matapos matalo sa apila, naghain ng huling kahilingan ng executive clemency si Teo sa Pangulo ng Singapore. Ngunit nito lamang kasalukuyang taon, kinumpirma na tinanggihan ng Pangulo ang kanyang kahilingan. Noong April 16, 2025, si Teo Gim-heng, 49 na taong gulang, ay binitay sa Changi Prison. Kinumpirma ng Singapore Police Force na naisakatuparan na ang parusang kamatayan kay Teo, at tiniyak nilang dumaan siya sa tamang proseso ng batas at maisapat siyang kinatawang legal mula simula hanggang dulo. Sa likod ng mga headline at hatol ng korte, may 2 inosenteng buhay ang walang kalaban-labang kinitil, isang ina na nagdadalang tao, at isang batang paslit na puno pa ng pangarap at ngiti. Sina Chung at Zining ay hindi lamang mga pangalan sa balita, sila ay anak, kapatid, kaibigan, at mahal sa buhay ng mga tao ngayon ay naiwan na may sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang salarin, kundi sa mga boses na nawala, sa mga pangarap na pinutol, at sa mga pusong iniwang wasak. Sana ay magsilbing babala ito na ang tunay na lakas ay ang humingi ng tulong, hindi ang sirain ang buhay ng iba. At sa gitna ng dilim, sana ay hindi natin kalimutang alalahanin ang mga biktima na nawala sa isang iglap dahil sa kaduwagang harapin ang problema at pansariling interes. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.